Yo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at eto, pag-usapan natin, no? Meron pong matinding pasabog itong si Yusek Claire Castro na kung saan, no? May ibinunyag po siya, mga kababayan, no? Na sinabi, di umano, o nilaglag ng dating Pangulong Duterte, etong si VP Sara Duterte, mga kababayan, no? Tinawag di umano ito na drama queen, mga babae. Ha? No, sinungaling din daw po itong si VP Sara Duterte, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, may pasabog na naman itong si Yusek Claire Castro, no? At dito talagang durog na naman itong si VP Sara Duterte. No, ewan ko ba? No, lahat na lang ng gagawin nitong si VP Sara Duterte, mga babayan, ay tila contrary, kumbaga, yung sabi nga, no, taliwas, no, doon sa kanilang mga sinasabi dati. No, kagaya niyan yung sa EDSA, sabi niya parang bakit daw nagpupunta yung tao sa EDSA. No, tapos na itong nakaraan, sabi naman niya, nakalimutan na daw ba ng tao ang diwa ng EDSA. No? So, ito ngayon, no, no nakaraan, nag-speech si Sara, nagdadrama-drama, umiiyak-iyak po, no, mga babayan. At ito, may binunyag si Yusek Claire Castro at sinabi nga daw po ng dating Pangulong Duterte na itong si Sara, no, drama queen po, mga babayan. Dahil sabi daw ni Sara, sana hindi na lang daw siya tumakbong vice presidente. Okay. No, parang nagsisisi pa itong si Sara, no? Sana nag-mayor na lang daw siya. Okay, so ito, alamin natin yan mga kababayan. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go. Yusek, good morning po. Yusek, sabi po ni Senator Lacson saka ni ex-Senator Sonny Trillanes, ang nakikita nilang motibo doon sa pagharap ng 18 ex-Marines ay may kinalaman sa destabilization. Ganito rin ba ang nakikita ng palasyo? Okay, so ito sinama ko na rin mga kababayan, no? Kasi meron po ditong part na kung saan na-discuss din, no? Nung tinatanong na yun tungkol kay Sara Duterte. Sa lahat ng mga ginagawa nila, lalong-lalo na ang paninira na walang basihan, at kung sino ba ang mga taong nasa likod nito, sila rin naman ang mga taong nais na pabagsakin ang gobyernong ito at patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Yun yung sinasabi natin, 'di ba? Na tila parang, no, ang motibo po nito, marami rin nakapansin, mga babayan, no, na before po, no, ng EDSA Revolution anniversary, lumabas po sila. So kaya ang sinasabi po parang may plano po, no, ng pagpapatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang nananawagan kasi sila 'Di ba? Parang may ganung parang may ganung aura, mga babae. 'Di ba? O parang obvious na obvious, no? No, yung mga galawan nila, no, merong may magdadrama, merong biglang susulpot na lang pagka may mga ganitong anniversary. So nasa na naman yung kanilang one time, big time march nga nila, lusaw Diba? At iluklok ang kanilang poon. Poon. So malamang sinasabi rin po ito ni Senator Lacson dahil nabiktima na po siya Exactly. ng mga paninira noon. Tama. At sangkot din sa nasabing usapin ang isang secretary ng Dirty Tricks Department Nako. noon na si Mike Defensor. Ayun. What I mean is DENR secretary pala siya dati. So, sa mga nakikita po natin, hindi lamang po tayo, hindi na po sa atin manggagaling kung paano ba siya nakilala. At nais ko pong i-quote ang sinabi mismo ng dati rin nating kinikilalang public servant na si dating Secretary Winnie Monsod. I-quote ko lang po ang kanyang sinabi. Defensor has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. No. Yan po ay mismo nanggaling kay dating Secretary Winnie Monsod na nakakilala kay
dating Secretary Defensor. Yusek, kasi nabanggit nyo kahapon nga pala, idadagdag ko lang. Naihiling tulad nyo si Defensor kay Ador Mawanay. Parang marami yung hindi pa nakakakilala kay Ador Mawanay eh. Lalo-lalo na yung mga bata. Oo, si Ador Mawanay ay kilalang kilala ni Secretary Lacson at nabiktima siya ng mga Senator Lacson. kasinungalingan noon. Correction lang. Ewan ko kung ano yung sinasabi ni Yusek Claire. Pero correction lang for sa others. No? Siguro baka nagkamali si Yusek Claire. Senator Lacson, mga babayan. Ni alias Ador Mawanay na siya naman din nagsabi na siya ay pinilit lamang na magsalita laban kay Senator Lacson. Diba? So, yan ay mga gawa-gawang witnesses para Ayun, masira dating senator. ang mga taong nais lamang nilang siraan. So, yan po ang nararanasan natin ngayon. Same pattern. Yung bang Yusek, yung 18 dating Marines, naniniwala ba kayo na naggamit lang sila? Malamang, pero wala po tayong particular na impormasyon patungkol po dyan. Kung anong nais nila, hindi po natin batid. Pero ang mga nasa likod nito, alam naman natin kung anong gusto nila. At sana, bilang Pilipino, wag na lamang po sila magpagamit. At makakasira po ito para sa ating bansa. Tama. At para sa maganda sana ang pagsulong ng ating bansa. Wag na po sila magpagamit bilang Pilipino. Tama. Tama naman, no? Ako, pabor ako doon, mga babayan. No? Kaya yung mga panawagan natin, no? Doon sa mga kababayan natin dyan na nilalapitan ng mga ganitong klaseng tao. No? Yung kababayan natin dyan, no? Na nilalapitan para pabagsakin yung ating gobyerno. Alam nyo, wala akong magandang idudulot yan. No? Sa totoo lang, nakakagulo po lalo yan. Alam natin yung inyong pinaglalaban. No? Lahat naman tayo ayaw sa korupsyon eh. 'Di ba? Kung ang pinaglalaban ninyo is anti-corruption, no? Wag ho tayong basta naniniwala, lalong-lalo na doon sa mga taong bigla na lang sumusulpot. No, na feeling na sinasabing sila ay anti-corruption. Tapos gagamitin kayo, lalapitan kayo, magsalita kayo, ganito, ganyan ang sabihin ninyo. No, imagine ninyo o isipin niyo na lang, no, na kung anti-corruption kayo, at kayo ay nilalapitan ng mga ganitong klaseng tao para magsalita. No, at gamitin, no, bilang accessory sa mga ganitong klaseng aligasyon. Ano pong pinagkaiba ninyo doon sa mga tao no, na sinasabing corrupt? 'Di ba? Kasi babayaran din kayo eh. 'Di ba? No, kasi wala naman sigurong papayag, no. Ito ano lang 'to, mga babayan, example lang 'to. No, itong sinasabi natin. No, hindi natin tinutukoy yung mga Marines mismo. Pero kasi, no, kung ganun yung senaryo kunyari, no, na may lalapit sa inyo para tumistigo, para gamitin sa ganito, sa ganyan, 'di ba? Anong pinagkaiba ninyo doon sa mga taong corrupt? 'Di ba? Kasi babayaran din kayo. 'Di ba? Babayaran din kayo eh. Pasensya na, pero ihabol ka na lang. Ang effort ni Pangulo, nation building talaga. Nagsisikap na mailigay sa maayos yung bansa. Pero amid this effort na parang nakaka-distract, ano bang damdamin ni Pangulo? Nagagalit ba siya? Yun, Nakita niyo na ba nadi-distract. siyang magalit o Yung mabait pa rin sinasabi siya? natin. Mabait po ang Pangulo. Sabi nga po natin, hindi po sanay ang Pangulo sa mga salitang mapanakit, mga mura, mapagbanta sa buhay. Tama. Hindi po sanay ang Pangulo dyan. Pero makikita po natin sa huli niyang forum kung saan sinabi nga po niya na ang kailangan ng bansa para maiangat natin taong may kaalaman. Taong magaling sa ekonomiya, magaling sa mga issue ng inflation, paggawa ng trabaho, at hindi para lang manira. So, kailangan po natin ang sabay-sabay na pagtutulungan para maiangat natin ang bansa. Dahil kung ang Pangulo lamang po ang siya magtatrabaho at ang iba po na nasa paligid ay walang ginawa kundi manira, Yun. makaka-apekto po talaga to. Alright. Kaya pagtutulungan po natin na suportahan ng ating Pangulo, pati po ang gobyerno. Thank you, Boss. Sunod po na katanungan, Harleen Delgado, ABS-CBN.
Good morning, Yusek. Vice President Sara Duterte said in a speech in Davao City, she said this in vernacular, but the OVP provided the translation na simula ro nung nag-resign siya as Deputy Secretary, lalo na nung nag-proclaim siya or nag-declare as tatakbo for the presidency, marami daw ang nag-cancel ng invitation sa kanya to speak dahil hindi daw nila gusto na pag-initan sila ng administrasyon. And also at one point, she said, naisip niya kung anong mangyayari kung tumakbo na lang siya as mayor of Davao City instead, kung hindi niya na tinuloy yung pagtakbo bilang vice president. Dun sa una muna niyang binanggit, no, na parang siya ba iniiwasan o kinancel ang, tama pa? Kinancel ang invitation. Mismo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Nako. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si Bibi Sara ay isang drama queen. Nako. Dito, pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? At patungkol sa pagtakbo niya na kung sana ay Sakit nun, mga babayan. No? Kasi imaginein mo, mismo ang tatay mo sasabihin na drama queen ka. Diba? Ultimo tatay mo eh. No? So, paano mo nga naman paniniwalaan yung isang ganong klaseng tao, mga babayan? Diba? So, kung ngayon, kunyari, umiiyak siya, nakikita natin, maniniwala ba tayo to? Sa kanyang pag-iyak-iyak? Eh, alam naman natin na nag-proclaim na siya, natatakbo siya. No, na sa pagkapangulo sa 2028. No? Yung sinasabi natin, no, na downside ng kanyang ginawa. No, nag-announce siya as early as 2026, mga babayan. So, lahat ng gagawin niya ngayon, iisipin po yan, no, na pamumuliti ka. Diba? Yun ang isipin ng mga tao eh. No, kaya most probably, no, iiwasan ka talaga. No, kasi baka mamaya, mga babayan, no, iba naman talaga yung gusto nilang suportahan at hindi ikaw, iiwasan ka talaga. Kasi magiging politika na yun. Diba? natili na lamang siyang mayor sa Davao City. Sabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling. At patungkol sa pagtakbo niya na kung sana ay nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City, muli sumasang-ayon tayo sa kanyang tinuran. No. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang Vice Presidente Aray ko. na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi Yun ang masakit. Isang Vice Presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin Oo, tama. sa ating Pangulo. Mas umunlad sana or mas uunlad pa maliban sa ginagawa ng Pangulo ngayon at kapag siya may katuwang para sa pag-unlad ng bansa, mas naging mainam sana. Tama. Pero sabi nga natin, nasa huli ang pagsisisi. Yusek, follow-up. She said in a statement yesterday that hanga siya sa tapang ng mga alleged former security detail ni Zaldico na naglakas loob magsalita, saying that their testimonies and the information of alleged cooperation between some Philippine officials and ICC investigators should not be sidelined, and that the allegations made by the alleged former soldiers strengthened her claim that the ICC has long been present in the country, even during the time of the supposed kidnapping of her father. And also, she also mentioned, Yusek, yung letter that she wrote to President Marcos Jr. and who said na we will not cooperate in any way, shape, or form. Allow me to quote her, Yusek. She said, ang usaping ito ay hindi usaping pampolitika, hindi ito simpleng alitan ng mga personalidad, ito ay tungkol sa pangunahing prinsipyo ng ating pambansang soberanya. Soberanya? Are we talking about sovereignty? Unang-una, ang Pangulo natin, ang Pangulo Marcos Jr.,
sa kanyang zona. Sinabi niya, not even square inch of our territory will be surrendered to any foreign power. Hindi hinayaan at hindi hahayaan ng ating Pangulo na ang ating mismong teritoryo ay mapatrol ng anumang Coast Guard, kundi Philippine Coast Guard lamang. Hindi natin gagawing probinsya ang ating bansa ng ibang bansa. So patungkol po sa sinabing pakikipag-cooperate sa ICC, nananatili po tayo na ang ginagawa lang ng administrasyon ay ang pagtupad sa sarili nating batas at ang ating obligasyon sa Interpol. Pati na po ang tinatawag nating residual obligation. Malamang nakakapagsabi lamang siya nito dahil ang ama niya ang nililitis ngayon sa ICC. At Exactly. patungkol sa 18 na former Marines na ang 4 doon ay hindi pala. Doon pa lamang masasabi natin, oops, may nagsisinungaling. So ang ibig ba sabihin to, ay nasa likod din ba ang Vice Presidente sa No. mga tinuturan nitong 18 na nakasama sa presscon na sinundo di umano ni Mike Defensor? Aray ko. Follow-up question, Mads Moradillo, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kanina nabanggit nyo na parang nagsisi yung Pangulo na kinuwang running mate si VP Sara. Kailan siya nagsisi, ma'am? Wala po tayo sinabi nagsisi. Ang sinabi lamang po natin ay malamang tama po yung tinura ni VP Sara na dapat hindi na siya tumakbo na Vice Presidente. Ang sabi po natin, sana nga para yung Vice Presidente na nahalal ay makakatulong sa Pangulo. Pero wala po tayong sinabi nagsisisi ang Pangulo na kasama at nahalal ang Vice Presidente. Ma'am, nabanggit nyo po na nasa huli yung pagsisisi. Yun po yung normal na kasabihan. Pero never po na sinabi ito ng Pangulo. Thank you po. Another follow-up po, Christian Bascones, PRTV. Ma'am, sinabi ni Pangulong Marcos na ang dapat na umupo bilang presidente sa susunod na sa kanya ay isang marunong sa ekonomiya. Ngayon na nag-declare si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya next elections, sa tingin po ba bilang nakasama ni PBBM sa gabinete before si VP Sara as secretary, marunong ba sa ekonomiya itong si VP Sara? Kayo na po magtanong mismo kay Vice Presidente. Hindi po natin masasabi kung hanggang saan ang kanyang kaalam. Tama. Kayo na po. Hindi ko alam kung hanggang saan. Maraming salamat. Sunod na tanong ay Alright, so yun mga kababayan. Totoo naman eh. Kayo na sumagot. No, logically, kayo na sumagot mga babayan. May alam kaya itong si Sara Duterte tungkol sa ekonomiya? No, sagutin nyo na lang po yan mga kababayan. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.